Sa ibang mga balita, kasabay ng kanyang pagbisita sa bansa, magbibigay din si King Carl XVI ng Sweden ng $100,000 sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Samantala, bumisita ang hari ng Sweden sa Mount Makiling Camp ng Boy Scout of the Philippines sa Laguna, kung saan ginawan siya ng parangal dahil sa kanyang kontribusyon sa aspeto ng scouting. Ang report mula kay Dina Pagibitan. Mahigit 2 buwan matapos ang paghagupit ng bagyong Yolanda sa Kabisayaan, tuloy-tuloy pa rin na nakakatanggap ng iba't ibang tulong ang mga biktima. Patunay na riyan ang nakatakdang pagbisita bukas ng hari ng bansang Sweden na si King Carl XVI Gustaf sa mga apektadong lugar. Magbibigay ng mahigit $100,000 o mahigit 4 na milyong piso na cash donations ang hari sa mga sinalanta ng bagyo. Personal namang sasamahan ni Vice President Jejo Marbinay sa pagbisita nito sa mga naapektuhang lugar sa Kabisayaan, partikular na ang Tacloban. Kaya nakatutuwa at ang icon ito ng Boy Scout sa buong mundo, and si King Gustav narito para dito sa ating celebration. At isang dahilan din kung bakit dito siya pumunta, meron siyang ibibigay na tulong doon sa mga nasalanta nating mga kababayan dyan sa Tacloban. Kaya bukas lilipad kami sa Tacloban. Una rito, bumisita kanina ang hari ng Sweden sa Mount Makiling Camp ng Boy Scout of the Philippines sa Los Baños, Laguna. Dito, ginawaran ang hari ng pinakamataas na parangal na maaaring ibigay ng BSP dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa scouting, ang Mount Makiling Award na pinangunahan ni Boy Scout of the Philippines President Binay. Taong 1999 pa nang huling may magawaran ng naturang parangal. Sa kanyang mensahe, ipinangako ng hari na patuloy siyang gagawa ng mga positibong bagay na makakatulong sa aspeto ng scouting. And I will promise that I will continue to work for the Scout movement international and in Sweden and elsewhere in the world. Nagpapasalamat naman ang pamunuan ng Los Baños sa pagbisita ng hari roon. Bukod daw sa inspirasyon, binigyan din daw ng hari ang bawat Boy Scout ng bansa ng dahilan upang magtiwala sa sariling kakayahan para makatulong sa kapwa, lalo na sa sariling bayan. Bagamat dapat daw na sumunod sa kasalukuyan, hindi pa rin nawawala ang tradisyonal ng basic survival techniques na itinuturo sa mga Boy Scout. May pagkaiba in the sense na siyempre nakikibagay din ang scouting sa kung ano ang mga current trends ngayon. So, nandyan na yung information technology, at atin silang pinagsasabihan at pinapangaralan kung paano ang responsableng paggamit ng information technology. Ang hari ng Sweden ang kasalukuyang chairman ng World Scout Foundation at kilala siya bilang advocate ng scouting. Nakatakdang bisitahin ng hari ang ilan sa mga makasaysayang lugar sa Maynila, kabilang na ang Fort Santiago, Intramuros, Coconut Palace at Rizal Park. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.